Malacanang says President Bongbong Marcos remains focused on the situation in Metro Manila and other areas paralyzed by the continuously heavy rains. The palace also addressed a range of other issues today, including flood control, response to the backlash over the First Lady's birthday post. And mobile journalist Julie Baiza is reporting live from Malacanang for the details. Okay, Julie, so far, unahin muna natin yung sa baha. Ano na ang mga long-term measures ang diniscuss kanina na yung DPWH Secretary nandun sa press conference at ang MMDA. Yes, Lord, humarap nga yung iba't ibang officials from different agencies kanina, from DPWH, MMDA, Pag-asa, and DSWD. Si DPWH Secretary Vince Dizon, iniulat niya yung pag-iikot niya at pag-i-inspect niya sa Kamanava area kanina. Doon nakita daw na mabilis daw bumaba or humupa yung baha sa Kamanava area at hindi raw tumaas ng ganoon kataas katulad ng mga nararanasan nung nakaraan. So ang sabi ni Secretary Dizon kanina, for him nakakakita siya ng improvement, pati yung pag-apaw daw kahapon nung San Juan River, mabilis din daw na humupa yung baha. Before daw kasi umaabot sa 18 to 24 hours bago yan na bumaba yung tubig. Pero ang nangyari daw kahapon, 4 to 7 hours lang, humupa na agad. Pero kahit na nakakita siya ng improvement, kailangan pa rin daw nilang kumilos alinsunod nga sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinitiyak niya na ilalatag daw nila sa local government units at i-coordinate yung mga flood control projects. Kasi ang sinasabi ni Sec Vince, nagiging para matiyak na angkop at maayos yung programa, kailangan alam ng LGU kasi sila yung nakakaalam kung ano daw yung mga kinakailangan ng lugar. Gaya nga ng mga ginawa daw sa Kamanava kasi kahit mga simpleng pagtatakip lang ng mga butas sa dike or yung pagsasaayos ng mga pumping stations, ang LGU daw talaga yung nakakaalam ng mga dapat gawin dyan. Now, aside from Metro Manila, tututukan din daw nila yung ibang mga lugar na binabaha, partikular yung Kalumpit at saka yung Hagonay sa Bulacan. Yung Kalumpit daw kasi, sakit sa ulo na raw ngayon, yung mga maanumalyang flood control projects na natuklasan noon. Ibig sabihin, hindi na papakinabangan at hindi gumagana. Yung iba naman daw, continuous na yung pag-aayos nila ngayon, ginagawa na daw ng paraan ng DPWH. Pero yung mga sangkot pa raw kasi sa kaso or may mga ongoing investigation pa, hindi pa nila magagalaw. Yung iba din naman, masyadong malalaking proyekto, kailangan pa rin daw hanapan ng pondo under the 2027 budget. Aside from this, ang MMDA nag-update din kanina. Ang isa sa mga pinag-aaralan naman nila, yung possible na pagla-livestream nung traffic monitoring ng ahensya para daw kung binabaha yung isang lugar o hindi passable sa mga motorista, hindi na nga raw madaanan. Ang sabi pa ni Torre kanina, ang kailangan lang nilang tingnan yung issue daw ng privacy. Patuloy din naman daw yung ginagawa nilang mga interventions gaya nung pagtitiyak na efficient yung waterways o wala mga nakabarang basura. So mga ganung kasimpleng bagay pero malaki daw yung maitutulong para maiwasan yung biglang pag-angat ng tubig baha sa ganitong dire-diretsong pag-ulan. Lord. Yung holistic na solution na tinatawag, sinabi rin na hindi siya agad-agad magaganap, pero sinisimula na ba ito supposedly? Go, Julie. Ang sabi ni Secretary Dizon kanina, kasi ang tinatanong namin, yung sinasabing master plan noon, yung magkakadugtong na mga proyekto, ang sinasabi nga niya, baka by the end of the year, matapos na yung master plan or magkaroon na ng approval. Yung sinasabi din niya na hindi naman overnight yung mga solution na magagawa, kaya ngayon paunti-unti, pa isa-isa yung mga paglutas nila doon sa mga proyekto. Pero meron naman daw na mga nasa pipeline, kaya lang mga let's say pinag-aaralan pa or naghahanap pa ng mga location para doon sa mga iba't ibang mga water impounding facilities and other flood control projects. So yung iba daw nagsisimula na kung baga parang kung inaayos lang yung mga maanumalyang project noon, yung mga hindi maayos, yun naman daw ongoing na. Ang nabanggit lang niya kanina yung sa Kalumpit, Bulacan. Sumagot na rin ito si Secretary Dizon doon sa mga sinasabi ni Caloocan Congressman Egay Erice na yung distrito niya raw has been threatened with zero funding. Ano ang sagot ni Secretary Dizon dyan? Tama ba birthday niya raw ngayon? Birthday niya raw ngayon, oo, kinantahan siya kanina.
Anyway, ang sabi ni Secretary Vince Dizon, hindi daw siya nagbabanta kahit kanino. Ito na rin naman, Lord, yung sinabi din nung nakaraan ng palasyo, na pinasinungalingan nga ni Secretary Dizon. Ang sabi daw kasi ng Pangulo sa kanya, yung budget daw ng pamahalaan, para sa mga pangangailangan ng publiko. Lalo na daw, pero ngayong 2027, mas magiging istrikto daw sila. Kailangan daw merong plano na ilalatag sa kanila para sa proyekto at kailangan ay may makompleto yung mga requirements and coordinate with the LGU kasi kung incomplete yung requirements pasensyahan na lang daw dahil hindi daw talaga maibibigay yung pondo na hinihingi ng mga mambabatas, pero hindi naman daw yun maituturing na pagbabanta. At ang sabi pa ni Secretary Dizon kanina, personally he will reach out with Congressman Erice para daw and other members of the Congress kung kinakailangan kung meron daw kasing mga ganitong mga sinasabi. So baka i-update na lang tayo kung ano yung magiging pag-uusap nila. Si Yusek Claire ba, mainit pa rin kay Congressman Erice at naghahanap pa rin ng audience? Ano naman, ang sabi naman niya nung nakaraang briefing, willing naman daw siyang humarap kay Congressman Erice. Basta daw magpakita daw or maglabas daw ng mga ebidensya, Lord. Ikaw naman kasi. I think may umuo na yata sa isa sa kanila, pero hindi ito yung programa. Pero I heard, mangyayari na yung tapatan na yan and very soon. Okay, ang depensa ng palasyo naman dito sa mga pumupuna sa isang post ng First Lady kahapon, ng kanyang Yesterday, birthday sabbatical, no makeup, no heels, no meetings, no schedules. Ano pa bang mga no yun? Maraming no yun, Oo, at saka yung selfie. Yung selfie. Okay, birthday sabbatical at maraming kumekosyon o bumabanat doon sa timing. Ano ang depensa ng Malacanang dito? Umani nga, Lord, ng pagbatikos yun at saka may iba pa mga gumagawa ng memes doon sa post ni First Lady. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro kanina, nauunawaan naman daw ng palasyo yung sentimiento ng publiko, yung mga hindi natutuwa doon sa naging timing at saka sa paraan din ng pagpo-post ni First Lady. Pinapakinggan daw ni First Lady yung mga sinasabing ng publiko at bukas naman daw ang palasyo kasi kahit sino naman daw ay maaaring maglabas ng kanilang sariling opinion. Pero ang sinasabi nila, wala naman daw negative na gustong ipakahulugan si First Lady by posting that. Kasabay niyan si David din ni Castro na yung before pa nga daw yung pag-ulan or yung mga masamang lagay ng panahon na nararanasan natin, tumutulong na si First Lady sa ating mga kababayan. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Yusek Castro. Bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabilang na rito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga na-offend or sumama ang kanilang sa pag-post na to. Walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. At hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Bukod nga doon, Lord, sa bukod nga doon sa sinabi niyang pagtulong sa rice distribution for senior citizens, nandyan din naman daw kahit walang ulan yung Love for All program ng First Lady, and hindi rin daw nawawala pa yung ibang mga proyekto gaya nung sa mga museums. Si First Lady daw, hindi naman daw niya yon ipinopost publicly or hindi naman daw pinuput into spotlight yung mga ganong proyekto niya. Alright. Nasaan ang Pangulo ngayon, Julie, at bukas? Kanina ang Pangulo may mga dinaluhang private meetings. Tomorrow, wala pang ibinababa sa atin na schedule ang palasyo. Mangungulit muna tayo ngayong gabi kasi meron pang ibang mga issues na inuuna . May nakulit ka na ba kung nasan daw ang First Lady? Saan daw siya nag-birthday sabbatical? Hindi dinisclose sa atin kung saan yung place, kung saan nagba-birthday sabbatical si First Lady. Pero definitely wala daw naging celebration or grand celebration doon sa kanyang birthday kasi busy nga daw ang pamahalaan sa pagtulong kahapon, and si First Lady, kung makikita naman daw mag-isa lang naman at talagang kumbaga yung sabbatical or rest yung kanyang inuuna. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat. Julie Baiza, ang ating Mojo o Mobile Journalist sa Malacanang.